So, meron to 315 degrees. So, basically guys, alam naman natin yung 315. Gawa ka lang ulit na ito. 0, tapos 360. Then, 90. 180. Then, 270. So, yung 315 guys, nasa pagitan nyo na itong dalawa. So, ibig sabihin, nasa quadrant 4. So, basically, ito yung magiging 315 natin. Dito pa rin yan. Ay, 45 pala itong ano niya. Anyways, halda ko ano. So, basically guys, kung meron tayo na ito, tapos nasa quadrant 4 siya, bali yung reference angle natin. That is 360 minus yung angle natin, or yung 315. So, magkakaroon tayo ng 360 minus yung 315, wherein ito magiging 45. So, magiging 45 yung ating reference angle. So, meron tayong 45 as reference angle. So, sa ordered pair guys, total nandito naman yung 45 natin eh. So, let's say ito yung 45 natin. Magkapantay lang sila actually. Ito yung magiging guide mo. Hindi ka mag-guide sa 30 or sa 60. But, sa 45 dapat. So, yung ordered pair ng 45 natin guys, that is square root of 2 over 2. Parehas. Then, sabi ko nga, kung hindi mo to kabisado na ordered pair, try mo panoodin yung ano, yung ginawa kong bid. Baka medyo magets mo. Anyways, ito na tayo. So, meron tayong 45, square root of 2 over 2. Then, alam naman natin guys, na itong 315 nasa quadrant 4. Wherein pag nasa quadrant 4, that is positive, negative, yung sign. So, ibig sabihin, kung meron tayo ditong square root of 2 over 2, tsaka square root of 2 over 2, positive yung cosine natin, pero negative yung sign. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng coordinates or ordered pair as square root of 2 over 2 and negative square root of 2 over 2. So, kung meron ka ng ordered pair, pwede mo na hanapin yung 6 trigonometric ratio natin. So, unahin natin yung sine 315. So, basically, ito yung magiging cosine. Then, ito yung magiging sine. So, alam na kagad natin. That is negative square root of 2 over 2. Then, as for cosine 315, that is square root of 2 over 2. Based sa ordered pair. Bali, mag-solve ka lang naman dito guys pag ano, pag second, cosecant. Pero dapat alam mo rin na kapag tangent guys ng 45 or ng 315 natin, pag parehas yung dinidivide mong numbers, 1 lagi sagot nyan ha, except sa 0 divide 0. So bali guys, magkakaroon ka dito ng sine over cosine. So meron tayong sine, that is negative square root of 2 over 2 over square root of 2 over 2 yung cosine. So, parehas ng itsura, nagdi-divide. Eh, di magiging 1 yung sagot. Pero alam natin sa rules ng sine, that is negative times divide negative. Magiging negative. Di magiging sagot natin dyan. Then, ano pa ba? Yung number 4. Let's say, cosecant 315. So, reciprocal lang na ito guys. So, sabi natin, kung ito is may co, yung reciprocal niya yung walang ko sa sine cosine. So, ibig sabihin that is sine. Magkakaroon ka dito ng 1 over sine 315, or sabihin natin baliktarin na lang natin to. So, magkakaroon ka ng negative 2 over square root of 2. Pwede naman yan. Then, syempre, bawal may radical sa denominator, proceed ka sa rationalize. Then, solve mo na. So, magiging negative 2 square root of 2 lang to over 2. Bakit over 2? Kasi yung square root of 2 times square root of 2 magiging square root of 4, which is perfect square. Magiging 2 na yan. Pero hindi pa to final answer guys, kasi pwede natin i-lowest term pa. Ito nga sa labas. So yung 2 divide to magiging 1. Pero may negative doon. So magiging negative square root of 2. Ito yung magiging final answer natin dito. Paano mag-cancel? Sa radicals. May.
So, meron tayong number 5. So, yung second naman. So, yung second 315 natin. Ito walang ko. So, ibig sabihin, yung may ko yung gagamitin natin na reciprocal niya. So, that is, balik rin lang natin tong nakuha natin na cosine. So, magkakaroon tayo dito ng 2 over square root of 2. Then, same process sa ginawa natin dito. I-rationalize lang natin din kasi meron siyang radical sign sa denominator. Then, simplify na. Then, ito guys, pwede ito ma-divide. Magiging square root of 2 na lang. Pero positive siya kasi pares positive yung numerator denominator. Then, as for 6 natin, that is yung cotangent. So, yung cotangent 315 natin guys, ano naman siya? Cosine over sine. So, kung gusto mo ng solution, pwede ganito. Pero dahil nakuha na natin kasi yung sagot sa tangent, which is negative 1. So, ibig sabihin, reciprocal mo lang. So, di ba meron tayong, kung meron kang negative 1 sa tangent, kung ginawa mo siyang fraction, magiging negative 1 over 1, which is negative 1 pa rin yan. So, ibig sabihin, kung gusto mong baliktarin ito, di magkakaroon ka ng 1 over negative 1, which is negative 1 pa rin. Anyways, dapat clear sa inyo guys yung mga divide na ganito. Then yung rules ng sign. Then yung pag-rationalize. Kung di mo yan gets guys, meron tayong ano yan. Wait lang.